Pagkasakay nila sa kanilang sasakyan, sinenyasan lamang ni Jessie ang kanilang driver at alam na nga nito kung saan sila pupunta. Ito kasi ang sinasama niya kapag pumupunta siya sa resort, kaya alam na nito kung saan na sila pupunta ngayon. Habang nasa daan, di naman maiwasan ni Joel ang mapakunot ng noo, lalo na nung lumalayo na talaga sila at iba na ang daan na kanilang dinadaanan. At di na nga siya pamilyar sa lugar na ito. Saan ba tayo pupunta, anak? Ba't parang malayo na tayo? Nagtataka pa na tanong ni Joel kay Jessie. Basta, Dad, may pupuntahan lang tayo at tiyak ako mag-i-enjoy ka doon, kaya mag-relax ka na lang muna dyan. Nakangiti pang sagot ni Jessie sa kanyang ama. Anak, sabihin mo na lamang kasi kung saan tayo pupunta. Di kasi ako lalo mapapakali niyan eh. Paungulit pa ni Joel sa kanyang anak. Bahagya namang natawa si Jessie sa kanyang ama at napapailing pa nga siya dahil para tong bata na panay ang linga sa bintana. May kinuha naman si Jessie sa kanyang bag na malaking panyo, sa kanya yon inayos. Total malapit-lapit naman na sila, balak niyang pidingan na muna ang kanyang ama. Teka, ano yan? Tanong na ni Joel kay Jessie na makita niya ang ginagawa nito. Relax, Dad. May surprise po kasi ako sa inyo, kaya kailangan ko muna kayong piringan, sagot ni Jessie. Baka naman pwedeng wag mo na lang akong piringan. Baka mamaya kung ano pang mangyari, hindi ko makita. Sagot ni Joel kay Jessie at natawa na lang si Jessie sa kanyang ama. Dad naman, mag-relax ka nga. Akong bahala sa inyo. Don't worry, sigurado ako matutuwa kayo sa surprise ko, sagot ni Jessie. Sandali lang, anak. Awat pa sana ni Joel sa kanyang anak, pero wala na siyang nagawa pa na lagyan na siya ng piring nito. Natatawa naman sa Jessie dahil bigla na lamang nanahimik ang kanyang ama at di na nakapalagpa nang bigla niya tong lagyan ng piring. Napapangiti na lamang din talaga si Jessie dahil excited na talaga siya at nag-message na rin siya kay Shirley at ang sabi nga handa na raw ang lahat. Sila na lamang hinihintay doon. Ilang minuto pa rin ang hinintay ni na Jessie at Joel bago sila nakarating sa resort. Nasaan na tayo? Agad na tanong ni Joel kay Jessie. Nandito na tayo, Dad, pero bawal niyo pa pong tanggalin yan, ha? Mamaya niyo pa po yan pwedeng tanggalin. Sagot ni Jessie, saka siya noon nang bumaba sa kanyang ama ng sasakyan at agad nga niyang sinenyasan ng mga naroroon na huwag maingay. Inalalayan naman ni Jessie ang kanyang ama na makababa ng sasakyan, saka niya to giniya papasok sa loob ng resort. Inalalayan pa nga ni Jessie ang kanyang ama na makaakyat ng hagdan papunta sa stage na ginawa doon. Napapangiti na nga lamang talaga si Jessie nang ilibot niya ang kanyang paningin dahil napakaganda nga ng setup doon. Ready ka na ba, Dad, sa surprise ko sa inyo? Tanong pa ni Jessie sa kanyang ama. Kanina pa, anak, at kinakabahan na nga ako kanina pa dyan sa surprise mong yan. Sagot naman ni Joel at tumangutango pa nga. Okay, ready, Dad? 1, 2, 3. Sabi ni Jessie, sa kanya tinanggal ang piring sa mata ng kanyang ama. Happy birthday, Tay! Sabay-sabay naman nabati ni na Shirley at ang mga kapatid niya kay Joel nang tuluyan na nga itong matanggalan ng piring sa mata. Gulat na gulat naman si Joel at napaawang na lamang ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ngayon ang iba pa niyang mga anak. Di niya akalaing narito nga ang mga ito. Anak, Shirley, Ashley, Sherwin, April, mga anak ko, narito kayo? Di pa rin makapaniwala na sabi ni Joel at isa-isa pa nga niyang tiningnan ang mga ito. Opo, Tay, kami nga po. Happy birthday po, Tatay. Nakangiti pang sabi ni Shirley sa kanilang ama. Happy birthday po, Tay. Sabay-sabay pa nabate ni na Ashley, Sherwin at April sa kanilang ama habang may ngiti sa labi ng mga ito at di na nga rin nila mapigilan na mapaluha dahil sa saya. Agad namang lumapit sa Joel sa kanyang mga anak at sa kanya niyakap ang mga ito. Nakangiti naman na pinapanood ni Jessie ang kanyang ama at mga kapatid at di na nga siya nakatiis pa at nilapitan na nga niya ang mga ito. Sali naman ako dyan, sabi ni Jessie habang hilam ng luha ang kanyang mga mata. Agad naman na napatingin si Joel kay Jessie sa kanya to niyakap din. Napapapikit na nga lamang si Joel dahil masayang-masaya siya na nayakap niya na ngayon lahat ng kanyang mga anak. Ninanamnam pa nga ni Joel ang pagyakap sa kanyang mga anak dahil ngayon lamang to nangyari kaya wala talagang pagsidla ng saya ang kanyang puso. Masaya po ba kayo sa surprise ako sa inyo, Dad? Tanong ni Jessie sa kanyang ama pagkabitaw nila sa kanilang pagyayakapan. Agad namang initian ni Joel si Jessie, sa kanya to hinalikan sa tuktok ng ulo.
Sobrang saya, anak. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Maraming salamat, anak, dahil ginawa mong espesyal ang araw na to para sa akin. Sagot ni Joel, kasabay ng pag-agos ng masagana niyang luha, at luha yon ang dahil sa saya. Agad namang napangiti si Johnny dahil sa sinabi ng kanyang ama dahil masaya siya na unti-unti, nakakabawi na nga siya rito dahil dati siya lagi ang sinosurpresa nito kapag kaarawan niya. Masaya ako, Dad, dahil napasaya kita, pati na rin ng mga kapatid ko. Sagot ni Jenny, saka siya tumingin kila Shirley. Nagtataka namang sinundan ng tingin ni Joel ang tinitingnan ni Jessie at nagtataka pa siya dahil parang magkakilala na ang mga ito. Sa kanya na-realize na mukhang nagkakaayos na nga ang mga anak niya. Teka nga, magkakaayos na ba kayo? Di na maiwasang tanong ni Joel sa kanyang mga anak. Lumapit naman si Jessie kila Shirley, saka sila nagyakapan na magkakapatid. Yes, Dad. At sa tingin ko, kailangan ko na rin silang makasama sa mansyon dahil palagi ka naman pong wala. Sagot ni Jessie sa kanyang ama. Wait lang, kailan pa? Bakit di ko to alam? Tila naguguluhan pa ring tanong ni Joel. Natawa naman sila Jessie at Shirley pati na rin ang iba pa nilang mga kapatid dahil sa sinabi ng kanilang ama at mukhang di pa rin to makapaniwala na magkakaayos na silang magkakapatid. Tay, ayos na po kami ni Ate Jessie at ganun din po ang mga kapatid. Ayos na po kaming lahat. Nakangiti pang sagot ni Shirley sa kanilang ama. Lalo namang hindi napigilan ni Joel ang pag-agos ng kanyang luha at luha iyon dahil sa saya. Masaya siya na makita ang mga anak niya na magkakasundo na ngayon. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya ngayon. Hindi niyo alam kung gaano ka-importante sa akin ang araw na to. At itong kaarawan ko ngayon ang pinaka-the best sa lahat ng birthday ko dahil kasama ko ng lahat ng mga anak ko. Nakangiti pang sagot ni Joel sa kanyang mga anak. Binukan na rin nga niya ang kanyang mga braso kaya naman agad nang lumapit sa kanya ang kanyang mga anak saka siya niyakap ng mga ito. Salamat mga anak. Muli ay sabi ni Joel habang isa-isa niyang hinahalikan sa noo ang kanyang mga anak na nanatiling nakayakap sa kanya. I love you, Tay, sabi ni Shirley at ng mga kapatid niya sa kanilang ama, kaya naman di na maalis-alis ang ngiti sa labi ni Joel. Talula talagang pagsedlan ang saya niya ngayon dahil sa mga nangyari. Matapos nga ang madamdaming tagpong iyon, saka lamang napansin ni Joel na meron pa palang ibang tao na naroroon. Hindi niya kasi to napansin kanina dahil ang atensyon niya nasa kanyang mga anak. Napapangiti na nga lamang si Joel na makita niya ang ilan sa mga kakilala niya na naroon nga rin sa party na yon. Agad nga rin napansin ni Joel si Noah at kasama pa nito ang buo nitong pamilya. Di naman naiwasan ni Joel na lumapit sa pamilya ni Noah. Lalo na makita niya ang ama nito na si Denver. Happy birthday, Mr. Gomez! Bati ni Denver kay Joel nang lumapit nga ito sa kanyang pwesto, saka ito nakipagkamay. Salamat! Nakangiti rin namang sagot ni Joel sa kanya tinanggap ang pakikipagkamay nito sa kanya. Mr. Chua, kukunin ko na rin sanang pagkakataong to para magpasalamat sa iyo at sa iyong buong pamilya dahil sa pagtanggap sa aking mga anak, lalong-lalo na kay Shirley. Nakangiti pang sabi ni Joel kay Denver habang nasa likuran na nga nito ang asawa nito na si Angeline. Naku, wala yun. Ang mga taong mahalaga sa aming mga anak, tinuturing na rin namin na hindi na iba sa amin. Saka isa pa, mababait naman yung mga anak mo, lalong-lalo na si Shirley. Wala talaga ako masabi sa anak mong yon. Sagot ni Denver kay Joel. Agad namang napangiti si Joel dahil sa sinabi ni Denver. Mabait talaga ang mga bata na yan. Manang-mana talaga ang mga yan sa kanilang ina. Kaya nga laking pasalamat ko talaga na sa kabila ng pagkukulang ko sa kanila, nagawa pa rin nila akong tanggapin at patawarin. Sagot ni Joel kay Denver. Dahan-dahan naman na napatango si Denver dahil sa sinabi ni Joel. Totoo naman kasi talaga ang sinabi nito dahil napakababait nga ng mga anak nito lalong-lalo na si Shirley. Kaya nga nahulog ang loob ng kanyang anak na si Noah dito. Tama ka dyan. Mababait nga talaga ang mga anak mo, sagot ni Denver. Kaya nga dapat, peramdam mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Maswerte ka dahil may mga anak ka na tinanggap ka pa rin sa kabila ng mga ginawa mo sa kanila. Sagot naman ni Denver. Ngayon naman si Joel ang dahan-dahan na tumango. Dahil tama nga naman si Denver, kaya handa siyang bumawi ngayon sa mga ito.
Matapos mag-usap nila Denver at Joel, nag-ikot na naman doon si Joel at nakita nga niya ang ilan sa mga kaibigan niya at kasosyo sa negosyo, kaya naman nilapitan na rin niya ang mga ito. Napapangiti na nga lamang talaga siya dahil ginawa ito ng kanyang anak para sa kanya at hindi niya talaga ito inaasahan. Sa di kalayuan, naroon naman sina Shirley kasama ng mga kapatid niya at masayang-masaya sila ngayon dahil naging successful na ang naging surprise ni Jessie sa kanilang ama. Kasama rin nila sa kanilang table si Jessie na kanina pa abala sa kanyang phone. Ate Jessie, kanina ka pa tahimik dyan na, sabi ni Shirley sa ate Jessie niya. Ha? May ka-text lang ako. Sagot naman ni Jessie, sa kanya agad tinago ang kanyang phone. Shirley, wait lang ha. Mag-CR lang ako. Pagpapaalam na muna niya kay Shirley. Agad namang tumango si Shirley dito. Pagkaalis ni Jessie sa kanilang table, ay agad naman niyang kinausap ang isang staff doon. Agad pinaayos ang kasunod na setup ng stage. Pagkatapos tong kausapin, agad na rin bumalik si Jessie sa kanilang table. Ang bilis mo naman ate. Natatawa pa na sabi ni Shirley dahil saglit na saglit lang talaga si Jessie na umalis. Oo, mabilisan lang. Nakangisi pa na sagot na Jessie. Wait lang Shirley. Napapansin mo ba si Greg? Kanina ko pa kasi siya hindi nakikita eh. Tanong pa ni Jessie sa kanyang kapatid. Kanina nariyan lang si Greg kasama pa nga niya si Noah. Sagot ni Shirley at nagpalingalinga pa siya. Pati nga si Noah hindi na rin niya makita. Baka magkasama lang yung dalawang yun. Hayaan mo na ate. Puro naman tungkol sa kumpanyang topic nilang dalawa eh. Dagdag pa ni Shirley at natatawa pa nga siya sa huling sinabi niya. Umayos naman na muli siya ng kanyang pagkakaupo. Inabala ang kanyang sarili sa pagkain ng mga dessert. Habang abala naman si Shirley sa kanyang pagkain, isa-isa namang inaayos ng mga staff ang setup ng stage. Nagtataka na nga ang ibang mga bisita dahil sa ginagawa ng mga staff ng resort. Agad namang naagaw ang pansin ni Shirley dahil marami nang nakatingin sa stage. Kaya naman napatingin na rin siya doon at nagtataka nga siya sa ginagawa ng mga staff. Ate Jessie, anong meron? Bakit nila tinatanggal ang setup? Hindi pa naman tapos ang party ah. Di na maiwasang tanong ni Shirley sa kanyang ate Jessie. Nginitian naman ni Jessie si Shirley sa kanya ito inakbayan. Mamaya, malalaman mo rin kung bakit. Sagot naman ni Jessie. Takang-taka naman si Shirley sa kanya ito inakbayan sa sinabi ng kanyang ate Jessie. Di na lamang siya amimik pa dahil hindi rin naman niya alam ang nangyayari. Inabala na lamang ulit niya ang kanyang sarili sa pagkain at pakikipagkwentuhan sa kanyang mga kapatid. Habang sinaset up ang stage, nasa gilid lamang naman noon si Noah. Napapabuga na lamang siya ng hangin sa kanyang bibig para palakasin ang kanyang loob. Dahil totoong kinakabahan na siya ngayon. Kanina pa nga siya nagpa-practice ng sasabihin niya at sana lang talaga hindi siya mautal dahil kabado malala na talaga siya ngayon. Good luck bro. Ngayon pa lang binabati na kita, sabi ni Greg kay Noah. Kanina pa nga sila magkasama na dalawa at paikot-ikot na lamang din sila doon dahil meron nga silang pinag-uusapan kanina pa. Good luck din sa'yo mamaya. Nakangisi rin naman na sabi ni Noah kay Greg. Natatawa at napapailing na lamang talaga si Greg dahil pati siya kabado na nga rin talaga para mamaya. Pinapanood lamang naman ni Noah at Greg na matapos ang mga nagsiset-up sa stage. Simple lang ginagawa doon at parang tinatanggal lang din naman talaga ang mga nakadecorate na para sa birthday party. Na matapos na nga ayusin ng stage, iniabot naman ng isang staff doon kay Noah ang mic. Nakailang buga pa ng hangin sa bibig si Noah bago siya umakyat sa stage at habang naglalakad nga siya, nakatutok sa kanya ang isang spotlight. Agad namang naagaw ang atensyon ng mga naroroon at lahat sila ngayon nakatingin sa stage na naroroon. Good evening everyone! Bati ni Noah sa lahat ng mga naroroon. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako narito sa harapan ngayong birthday party to ni Mr. Gomez. Well, pasensya na po kayo kung maaabala ko muna ang inyong pagkukwentuhan. Sabi ni Noah, saka siya napatingin sa mga taong naroroon at matamis nga niyang initian ang mga ito. Baka po sabihin niyo may talent portion ako dito. Pero pasensya na po at wala po akong talent. Sabi pa ni Noah. Nagkatawanan naman ang mga naroroon sa sinabi nito. Tahimik lang naman na nakikinig si Shirley sa mga sinasabi ni Noah.
Wala rin kasi siyang kaide-ideya kung ano ang gagawin nito doon. Napangiti na nga lamang din siya nang tumingin sa kanya si Noah, saka siya kinindatan nito. Total, narito na naman po tayong lahat. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataong to para masabi ko sa taong mahal ko kung gaano ko siya kamahal. Sabi pa ni Noah, saka siya muling tumingin kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Noah, pero hinayaan na lamang din niya ang kanyang nobyo. Wala pa sana siyang balak na tumayo, pero hinawakan na siya sa kamay ng ate Jessie niya. Sa kanya ito hinila para umakyat sa stage. Ate Jessie, teka lang, nakakaya, ang daming tao. Dito na lang ako, sabi ni Shirley at hinila nga niya ang kanyang kamay, pero ayaw talagang bitawan ng ate Jessie niya. Ano ka ba naman? Halika na rito, sasamahan na lang kita doon. Sabi naman ni Jessie at pilit pa nga niyang hinihila sa kamay si Shirley. Napabuntong hininga na lamang si Shirley, saka siya tumayo. Ayaw niya talaga sanang pumunta sa unahan. Ang kaso, naghihintay ang lahat ng mga naroon sa paglapit niya kay Noah. Kaya, nagpatianod na lang siya sa ate Jessie niya. Ate, nakakahiya. Bulong pa ni Shirley sa ate Jessie niya habang papunta sila ng stage. Okay lang yan. Basta sumama ka sa akin, sagot ni Jessie. Dire-diretso pa nga silang umakyat na ng stage. Napatingin naman ang lahat kina Shirley at Noah na nasa stage na. Agad namang hinawakan ni Noah ang kamay ni Shirley, saka niya yon hinalikan. Napapangiti na lamang talaga si Shirley dahil doon. Hi, mahal. Alam ko nagtataka ka kung bakit may paganito ko. Pasensya ka na, mahal, dahil gusto ko rin kisang isurprise ngayon. Gusto ko rin malaman mo kung gaano kita kamahal. Nakangiti pa na sabi ni Noah kay Shirley. Bigla namang kinabahan si Shirley dahil sa sinabi ni Noah, pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Humarap naman si Noah sa kanyang nobya, sa kanya ito matamis ng nitian habang hawak-hawak pa rin niya ang mga kamay nito. Mahal, pasensya ka na kung sumingit pa ako dito sa kaarawan ng iyong ama. Ito lang kasi yung nakikita kong tamang panahon para sabihin sa iyong nararamdaman ko dahil kompleto tayong lahat dito at kompleto rin ang pamilya natin ngayon. Isa pa, gusto ko rin iparinig sa lahat ng narito kung gaano kita kamahal at kung gaano ka ka-espesyal sa puso ko. Sabi ni Noah kay Shirley. Ano bang meron? Bakit may paganito ka? Tanong na ni Shirley kay Noah pero sa mahinang boses lamang para hindi marinig ng mga naroon dahil nahihiya talaga siya. Mahal, alam ko na napakarami na nating napagdaanan kahit na ilang buwan pa lamang tayo. Sa mga nakalipas na buwan na yon, doon ko napatunayan na napakaswerte ko pala sa'yo dahil talagang family-oriented ka. Mas inuuna mong pamilya mo kaysa sa sarili mo at dyan talaga kita lubos na hinahangaan. Proud na proud din ako sa'yo, mahal, sa lahat ng mga nalagpasan mong mga pagsubok. Alam ko dumarating ka sa punto na pinanghihinaan ka ng loob pero palagi mong tatandaan, narito lamang ako, palagi para sa'yo. Nakangiti pa na sabi ni Noah kay Shirley. Matama na nakikinig si Shirley sa kanyang nobyo kahit na medyo kinakabahan na siya sa maaari ng mangyari ngayong gabi. Mahal, hangang-hanga ako sa tatag mo dahil sa kabila ng mga pinagdaanan mo nagpakatatag pa rin ikaw para sa mga kapatid mo at dyan din kita lubos na hinahangaan. Kaya nga sobrang mahal na mahal kita eh. Hindi ko akalain na nagsimula lang tayo sa pagsasungit ko sa'yo. At hindi ko rin akalain na ikaw pala ang makakasungkit sa puso ko. Mahal, salamat sa pagmamahal na pinaramdam mo sa akin at hindi ako magsasawa na iparamdam din sa'yo kung gaano kita kamahal. Sabi pa ni Noah. Hindi naman na naiwasan pa ni Shirley na maluha dahil sa mga pinagsasabi ni Noah. Naalala niya rin naman kasi ang mga pinagdaanan nila ng kanilang pamilya at ang mga pinagdaanan din nila ni Noah. Sobrang mahal na mahal kita, Shirley, at hindi ako magsasawang ulit-ulitin yon sa'yo dahil ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo ko. Ikaw ang nagpapasaya sa akin araw-araw at higit sa lahat, ikaw lang ang nag-iisang minahal ko ng ganito. Nakangiti pang sabi ni Noah pero pinipigilan lamang din talaga niya ang kanyang sarili na maiyak. Sandali namang binitawan ni Noah ang kamay ni Shirley. Sa kanya kinuha ang singsing na nasa bulsa ng kanyang damit. Pagkakuha nga ni Noah sa singsing, hinalikan pa nga niya muna iyon saka siya lumuhod sa harap ni Shirley. Shirley, mahal na mahal kita. Ikaw lang nag-iisang tao na minahal ko ng ganito.
At gusto kong ikaw makasama habang buhay. Shirley Prieto, I love you. Will you marry me? Tanong na ni Noah sa dalaga kasabay ng pagbaba ng ina sa may likuran ni Noah. At nakasulat nga ron ng mga katagang, Will you marry me? Nagulat naman si Shirley sa ginawa ni Noah at hindi nga niya napigilan pa ang pag-alpas ng kanyang masaganang luha. Hindi niya kasi talaga to inaasahan. Bago pa lang din kasi ang relasyon nila kaya hindi niya ina-expect na ayain kaagad siya ni Noah na magpakasal. Nakangiti naman si Noah habang nakaluhod sa harap ni Shirley at naghihintay pa nga siya sa magiging sagot nito. Kinakabahan pa rin kasi talaga siya dahil baka nga humindi pa ito. Napatingin naman si Shirley sa gawin ng kanyang mga kapatid na nasa may likuran na nga niya at ang lahat ng mga ito ay nakangiti sa kanya. Pagtingin niya sa kanyang ama, nakita niya na tumango ito habang may ngiti sa labi. Nang mapanako naman ang tingin niya sa pamilya ni Noah ay mga nakangiti rin ng mga to habang nakatingin sa kanila. Tinahiran naman muna ni Shirley ang kanyang luha, saka siya bumuntong hininga at seryosong tinignan si Noah na naghihintay ng sagot niya. Bigla namang kinabahan si Noah dahil sa paraan ng pagkakatitig sa kanya ni Shirley dahil seryosong-seryoso nga ang mukha nito. Nang mapansin naman ni Shirley na parang kinakabahan na nga si Noah, saka lamang siyang umiti dito at saka dahan-dahan na tumango. Yes, I will marry you, Mr. Chua, and I love you. Sagot naman na ni Shirley habang may matamis na ngiti nga sa labi nito. Nagulat si Noah sa sinagot ni Shirley kaya agad lumawak ang pagkakangiti nito. Agad niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Shirley at nanginginig-nginig pa ang kamay niya habang sinusuot niya to kay Shirley. Kaya natatawa na lang si Shirley sa kanya. Pagkasuot ng singsing, agad naman nang tumayo si Noah. Saka siya mahigpit na niyakap si Shirley at sandali pa nga siyang bumitaw sa pagkakayakap niya rito. Sa kanya sinunggaban na ang labi ni Shirley. Talagang pinatagal pa niyang paghalik niya rito dahil sobrang saya niya sa naging sagot ng dalaga. Nagulat man si Shirley sa ginawang paghalik ni Noah sa kanya. Napapikit na lamang din siya dahil alam naman niyang safe siya sa piling ni Noah at wala na rin siyang pakialam kung may iba pang makakakita sa kanila. Salamat Shirley, mahal na mahal din kita. Sabi pa ni Noah nang bitawan niya ang labi ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Noah, at maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa pamilya ko. Sagot naman ni Shirley kay Noah, kaya agad siyang niyakap ni Noah na mahigpit. Nang bumitaw sa pagkakayakap niya si Noah, iniabot naman na niya kay Shirley ang mga bulaklak na binili pa niya kanina at saka niya ito muling hinalikan sa noo.